Magsasalita na po ako. Ayoko sanang magsalita o magsabi bad things about him. Pero dahil sobra-sobra na, meron ako nakitang screenshot ng conversation niya sa isang Pilipina na talagang inaalam pa ko ano talaga yung nangyari sa amin ng ex ko. Napakawalang manners, pakilamera ng buhay ng ibang tao. Hindi ko alam kung bakit may mga ganitong tao. Talagang kailangan pang i-chat. Itong screenshot na conversation nila ng ex ko, pinagpo-post niya doon sa comment section para makita talaga. Naging quiet ako about sa paghihiwalay namin. Nagpo-post ako, I'm enjoying my life because sobrang saya ko sa relationship ko ngayon. I never treated like this before. Sobrang happy ako. Babaeng babae. Siyempre, lahat naman tayo guys na babae, gusto natin tinatrato tayo ng tama. Know your worth. After 9 years, ngayon lang ako nagkalakas ng loob na kumawala sa relationship na hindi talaga ako masaya. Ayoko sana magsalita ng hindi maganda eh. Masyado lang akong mabait kaya tumagal kami ng 9 to 10 years nung ex ko. Masyado lang talaga akong mabait. Alam yan ng mga kilala ko, mga friends ko around me. Before ko i-address to isa-isa yung conversation nila, ang masasabi ko lang guys, yung mga taong hindi ako kilala, sila talaga yung sobrang mapanghusga. Ang importante sa akin, kaya ako masaya sa buhay ko ngayon kasi alam ko na tama yung ginagawa ko. Nalulungkot lang talaga ako kasi may mga Pilipinang kailangan pa itong gawin. And eto namang ex ko, parang wala kaming pinagsamahan. At eto namang ex ko is talagang nag-reply din naman siya. So eto po yung reply niya dun sa Pilipina. Ang sabi niya, no. I don't know kung anong tinanong ng babae. So, babae o lalaki, I don't know. Ang sabi niya, no. Ilalagay ko din dito sa side yung screenshot para makita din nyo. So, isa-isahin ko yan. I asked her to leave. So, ang nangyari po guys, kinausap ko siya. Ito yung pinakahuli. Kasi palagi kami nag-aaway na talaga guys. Sobrang tagal na yung pag-aaway namin. Nagkakabate, inaayos namin. Pero hindi na talaga maayos. So, yung huli, na talagang final na yung decision ko, kinausap ko siya, sabi ko sa kanya, can I talk to you? I told him na I'm not happy na talaga, gusto ko nang makipaghuwalay. Yung pagkasabi kong ganun, agad-agad ang sabi niya sa akin, kailan ka aalis? Ang sabi ko, give me time para maghanap ng mapupuntahan ko. Give me time, maybe 2 months, 3 months para maghanap kasi bahay ko din naman to. Pero ang gusto niya, agad-agad umalis na ako ng bahay. Sabi ko sa kanya, hindi naman basta ganun ako makakahanap agad ng malilipatan ko. Kasi bahay ko din naman yun, nagkarapatan din naman ako dun sa bahay. So yun po yung nangyari. Bago pa ako umuwi sa Pilipinas, nag-away na din kami noon. Nagkabati lang kami. Nagmakaawa pa ako sa kanya. Kasi sabi niya, ika-cancel niya yung ticket ko. Kasi siya yung nag-book ng ticket ko. Pero ako nagbayad noon. So sabi niya, ika-cancel niya. Sabi ko, don't do this to me. So nagkaayos kami. Pumunta ako ng Pilipinas. Mabait lang talaga ako guys. Kaya tumagal yung relationship namin. Umuwi ako ng Pilipinas. Nakapag-isip-isip ako. Sabi ko, hindi na talaga ako masaya. Sabi ko, kailangan kong alagaan yung aking mental health. Talagang hindi na ako masaya sa relasyon ko. So, in-enjoy ko yung bakasyon ko sa Pilipinas. I spend time with my family. Pagkabalik ko, we try na i-fix pa din, pero hindi na talaga kaya. So, may mga nagko-comment na nag-celebrate pa kayo ng Valentine's. Yes po, nag-celebrate kami ng Valentine's for the videos, for the content. For the content yun, guys. Pero behind that, hindi naman natin alam po ano talaga yung nangyayari. So, kaming dalawa lang yung nakakaalam. So, talagang madalas yung pag-aaway na talaga namin. Kasi, ako talaga yung palagi nagsusorry sa relationship namin. Ang sabi ko sa kanya for Valentine's na ititreat ko siya, labas kami, ako na lang bahala, gastos ko. Sabi niya hindi sa bahay na lang kasi ayaw niya talaga na kumakain sa labas. So, lagi lang kami talaga sa bahay kasi nga hilig niya talaga yung pagluluto. Sabi ko, sige, mag-ano na lang tayo. Mag-content ako ng Valentine's
dinner sa bahay. So, bumili ako ng lobster, ng ganyan. Pero talagang hindi na kami masaya. Talagang wala na. So, nag-celebrate kami. Pero wala na talaga talagang nag-aaway na kami madalas talaga. Pagka-bati namin, then the next away na naman kami. So, patong-patong na din talaga yung mga problema na dumarating. Sobrang bored na din ako kasi nga hindi kami lumalabas, hindi siya mahilig lumabas. As a babae, relationship, guys, kahit pa paano naman sana, 'di ba? Tinitreat mo yung asawa mo. For 9 years na pagsasama namin, never niya akong binigyan ng flower. Siguro ngayon, napapanood niya yung vlog ko, nasasaktan siya. Then ito pa yung sabi niya, she has always been an appreciative person. Parang baliktad. Talaga yung masasabi niya dito is baliktad. I always appreciate na dinala niya ako dito sa Australia. Lagi ko kanya sinasabi. Sa mga nakakapanood ng vlog ko, sinasabi ko yan na I'm very grateful, I'm very blessed, excuse me, na nandito ako sa Australia. Na, syempre yung tao nagdala sa akin dito, I will never forget. I will always be thankful sa tao nagdala sa akin dito. At siya nga yun. So, palagi ko yun. Hindi yung mawawala sa akin, guys. Yung pagluluto niya sa akin, na-appreciate ko yan. Yung mga wisdom na natutunan ko din sa kanya, na-appreciate ko yun kasi ano ko yun sa buhay ko. Para sa akin, ako ngayon nakakaramdam na hindi niya ako na-appreciate. Kasi, kapag nagbibigay ako sa kanya, tumutulong ako sa mga bayarin sa bahay, imbis na magpasalamat siya sa akin, ang sasabi, kulang pa yung binibigay ko sa kanya. Ganun pa yung magiging reaction niya. Sabi niya, bakit ito lang, ganyan-ganyan, meron ka naman sahod sa YouTube, sa Facebook, bakit ito lang binigay mo? Panay siya, complain. Sabi pa niya, I'm a liar and materialistic gold digger. Yung sa liar na sinasabi niya dito, hindi ko sinasabi sa kanya kapag meron akong binigay sa pamilya ko na isang bagay na may binili ako. For example, bumili ako ng TV. Sabihin niya, may bagong TV sa bahay niyo. Ay, oo, ako nagbili noon, binili ko. Nung Sabi niya, bakit hindi mo sa akin sinabi ngayon na sinungaling ka, ganyan-ganyan. Kasi alam ko, mag-aaway kami. Kasi every time na sasabihin ko sa kanya na meron akong bibilhin para sa pamilya, sabihin niya pa sa akin, bakit kailangan bibigyan mo pa, So, ang dami ng kahit sarili kong pera. Yung mga pinibili ko sa pamilya ko, yung mga pinapadala ko, galing yun sa pinagtrabahuhan ko, pinaghirapan ko. At ayaw niya yung palagi ako nagbibili ng things para sa pamilya ko. So, bumili ako ng TV para sa papa ko, then sometimes nagpapagawa ako ng ganito, ganyan. Ayaw niya. Kaya mas maganda sa akin na hindi ko na lang sabihin. Kasi nga mag-aaway pa kami, sasakit lang yung ulo ko. Ayun yung liar na sinasabi niya doon. And materialistic. As a babae, katulad ko na nagtatrabaho, syempre kahit pa paano gusto mong bumili ng mga bagay para sa sarili mo. Lalo-lalo na nagtatrabaho ako, sarili kong pera yun. Meron akong karapatang bilhin yung mga bagay na gusto ko. Ang sasabihin niya sa akin, bumili ka na naman. Ganito, ganyan. So, ayaw niyang bumibili ako ng mga things para sa sarili ko. So, kahit sarili kong pera yung ginagamit ko, pambili ng mga gamit ko, is ayaw niya talaga. Kapag may mga binibili ako, ang dami niyang sinasabi, Yung gold digger na sinasabi niya, naloloka ako, guys. Kasi, I know sa sarili ko na hindi ako gold digger. Kung ano man yung meron ako, lahat yung pinaghirapan ko. Never siyang tumulong sa pamilya ko. Sa 9 years na pagsasama namin, ang naaalala ko lang, 2 beses lang ata siya nagpadala. 5,000 pesos. Ayan, to be exactly, naaalala ko yun. Then the rest, ako na talaga yung nagpapadala sa pamilya ko. Pag meron akong mga pinapagawa, meron akong ibinibili sa pamilya ko. Lahat yun para sa akin. Darating yung birthday ko, anniversary, o may mga occasion. Bihirang-bihira lang ako nakakatanggap ng things galing sa kanya. Binibilan niya ako ng mga damit, online, yung mga ganyan, guys.
Pero never siya nagbibigay sa akin ng pera na bili ka ng ganito, pang ano mo, ganyan, never. So ako naman, gusto kong binibilhan ko naman siya ng gamit. Bibilang ko siya ng gamit, imbis na ma-appreciate niya, lalaitin niya pa yung binili ko. Hindi ako nagsusuot ng ganyan, ganong pera na lang ibigay mo. So ang ginagawa ko, kapag nag-birthday niya or may celebration, anniversary, binibigyan ko na lang siya ng pera, cash na lang, kasi mas gusto niya cash. Kaya natatawa ako, sasabihan niya akong gold digger. Ang nangyayari pa, kapag nag-aaway kami, yung mga bagay na binili niya sa akin, sapatos, damit, kinukuha niya. Ilalagay niya sa isang bag. Let's say nag-away kami. Simpleng away lang. Then ako tatahimik, pupunta sa kwarto. Ang gagawin niya agad, kukuha siya ng malaking bag, kukunin niya yung mga sapatos, yung mga damit ko, sasabihin niya, asan na yung mga ibang damit na binili ko sa'yo. Kukunin niya yan, lalagay niya lahat yan sa ano ko. Then, kapag nagkabati kami, ibibigay niya uli. So, ganon. Every time na nag-aaway kami, kinukuha niya yung mga gamit na binigay niya sa akin. Walang nakakalam kung ano yung pinagdadaanan ko sa relationship ko sa kanya, guys. Sasabihin ko na lang din to para okay na, kasi hindi ko matanggap yung mga sinasabi niya. Dumating din yung time na, ayun din yung nagpaano sa akin. Nag-away kami na talagang gustong-gusto ko nang umalis. 1 year ago, talagang gusto ko nang umalis noon. Talagang desidido na ako. Sabi ko sa kanya, alis na ako, ganyan, ganon. Yung ginawa niya sa akin, hindi ka pwedeng matulog dyan sa guest room. Kasi yung bed na yan, ako bumili niyan. So ayaw niya akong patulugin sa bed. Sabi niya, sa floor ka matulog. Natulog ako sa floor. Ginawa ko, kinuha ko yung blanket doon sa salas. Ayun yung ginamit ko para may pang ano ko. Pinuntahan niya ako doon. Sabi niya, ako bumili ng blanket na yan. Huwag mong gamitin. Kinuha niya. Sa that time, awang-awa ako sa sarili ko, guys. Wala akong magamit kasi sa kanya, siya bumili daw nun, so hindi ko pwedeng gamitin. Ang ginawa ko, meron akong picnic rugs na ako bumili nun. So at least alam ko sa akin yun. So nilatag ko siya doon sa aking, doon sa kwarto. So doon ako natulog. So ayun yung nangyari. Ayan, na-share ko lang din. Masakit para sa akin na mabasa to. Kasi alam kong hindi ako to. Ayan. Sabi niya, very lazy, doesn't want to work, but want money all the time to spend and send to her family. How come na lazy? Very lazy ako, guys. Sa buong buhay ko sa Australia, nagtrabaho ako. May time na 2 pa yung naging trabaho ko. Nag-YouTube ako, nag-Facebook ako. Halos full-time din yung trabaho ko. After ko na isang trabaho sa retail. After nun, pupunta pa ako sa isa kong trabaho ko sa aged care. Sa city, nasa city ako nag-work ako doon for 7 years. Kaya meron akong sarili kong pera talaga na tinutulong ko sa pamilya ko, binibili ko ng things na gusto ko. Never akong naging lazy. Nagtrabaho ako, guys. So, hindi ito makatotohanan yung mga sinasabi niya kasi meron akong proof. Nagbablog ako. Alam ng mga tao na nagtatrabaho ako simula't simula. Gumagastos ako, sarili kong pera yon. At hindi ko nakakalimutang tumulong sa kanya. Simula nagtrabaho ako sa Australia, ang rules niya, kalahati ng sahod ko mapupunta sa kanya. Kahit magkano yung sinasahod ko, let's say 1,000 o 500, kung sumahod man ako ng 500, 250 is sa kanya. Nag-agree ako doon, guys, kasi okay lang. Para makatulong ako sa mga bayarin, sa mga ganyan, kasi nagtatrabaho naman ako. So, okay lang sa akin yun. So, nagbibigay ako sa kanya half palagi. May time na minsan mag-aaway pa kami kasi gusto niya more. Sabi ko, di ba sabi mo half tayo, gusto niya more pa. Yung time na sumasahod na din ako sa Facebook, sa YouTube, gusto niya, may hati din siya. Hindi naman kalahati yung kinukuha niya, basta magbibigay lang ako sa kanya. Magagalit siya sa akin, bili ka ng bili. Ang gusto niya kasi mangyari, yung sahod ko, siya ang hahawak. Then, bibigyan lang niya ako ng allowance.
Sabi ko, hindi naman pwede yun. Sabi ko, hindi naman ako papayag na ganyan. Nagtatrabaho ako, tapos ikaw hawak ng sahod ko. So, lumalaban din ako, guys. Lumalaban din ako kahit papaano. Yung half na salary na binibigay ko sa kanya, hindi pa yun enough para sa kanya. Gusto niya more and more. So, ako, sabi ko, bakit ganun? Dapat nga na-appreciate niya na tumutulong ako sa kanya, sa mga bayarin, na ganyan. Hindi yung nagde-demand pa siya ng... Masyado lang din talaga akong mabait, guys, kasi may time na para hindi na lang kami mag-away, binibigay ko yung gusto niya. O sige, kung gusto mo pa ng more, kasi ang usapan namin, half, minsan, sabi niya, send me more. Papayag na lang ako kasi ayokong mag-away pa kami. Ito pa yung sinabi niya, I catch her cheating, chatting men online. Ito yung nakakaloka talaga, guys. Long time na talaga. Tuwing mag-aaway kami nito, pumupunta siya sa dating site. Nakikipag-chat siya. So, binabaliktad niya yung story. Yung mga sinasabi niya dito, tinutukoy niya yung sarili niya. So, sa akin niya inaano. So, I catch her cheating, chatting men online. So, anong nangyari, guys? Tuwing nag-aaway kami, pumupunta siya sa dating site. And, meron akong follower na nag-message sa akin. Sana napapanood niya to. Sabi niya, nakita ko yung asawa mo, nasa online, nakachat ko siya. Kayo pa ba? Sabi niya, ganito ka daw, ganyan. That time, nag-away kami ng asawa ko. And then, sobrang nashock ako nung nabasa ko yun. Sabi ko, ha? Then ngayon, kinonfront ko siya. Sabi ko, yung followers ko, nakachat ka daw niyan. Tapos ganito yung sinabi mo, ganyan. Umami naman siya, yeah. Oo, kasi that time nag-away tayo. Ko. Tapos, syempre sumama yung loob ko. Sabi ko, ba't ganun naman? Kailangan pang sabihin ganito? Bakit ka nagpunta sa dating site? Ganyan. So ngayon, hindi ko siya makalimutan. Lagi siyang nasa guys, sa isipan ko. Hindi na ako, yung parang talagang sobrang detached na ako sa kanya. Kasi sabi ko, bakit ganoon, di ba? Then ngayon, alam ko sa sarili ko na gusto ko na talagang umalis sa relationship na to. Kasi sobrang patong-patong na eh. Ito mag-aaway kami, nag-dating site siya. So, ang ginawa ko, nag-dating site na din ako. Para ko kami, nag-dating site na. Kasi talagang toxic na yung relationship namin. Sobrang toxic na. So, yung time na naghiwalay na talaga kami, pero doon pa rin ako nakatira sa bahay, meron akong nakilala. So, habang naghahanap ako ng malilipatan, inaasikaso ko kung saan ako pupunta, meron akong nakilala, dumating si Adam. Nakilala ko siya sa... Paano ko sa inyo guys kung paano kami nagkakilala. For me, binigay siya sa akin ni Lord kasi alam ni Lord na kailangan ko ng someone na gagabay sa akin. Na mamahalin ako ng tama. So, kinilala ko mabuti siya. And sobrang effort ni Adam. Palagi niya akong pinupuntahan. Magkalayo kami ng state. Makita lang niya ako kahit one day lang. Magpa-flight pa siya guys. Papunta sa akin, makita lang ako. Then, uuwi na siya. So, sabi ko, sobrang effort naman netong lalaking to. Na talagang gusto niya akong makilala talaga. Meron ding time na nag-stay over ako sa friend ko and gusto din niya makilala yung friend ko. So, nag-flight siya po one day uli. So, nagpa-fly in, fly, siya guys, kahit one day lang niya ako makita. Talagang pinupuntahan niya ako. Sobrang effort niya at nakikita ko yung napakabait niya, napaka-respectful niya guys. At ayun, kaya na-fall din talaga ako sa kanya. Sabi ko, eto na din siguro yung sign na binigay sa akin ni Lord. Na kailangan ko ng taong gagabay sa akin. Lalong-lalo na sa panahon na kailangan ko. Kasi wala akong pamilya dito. So, ibang-iba talaga siya. So, magto 2 months, ayun, lagi kami nag-uusap, pinupuntahan niya ako kahit malayo ko. Kasi lumipat kami sa countryside na eh. So, talagang effort siya. So, pagbaba niya sa city, kailangan pa niya magdadrive pa siya ng malayo. So, mag-rent pa siya ng car. So, nakikita ko talaga yung effort niya sobra.
para lang makilala din ako. Then, naano niya yung story ko, yung ganyan, ganito, ganon. So, talagang sinuportahan niya ako. So, hindi ako nag-cheat sa kanya. So, pareho kaming may mali. Kasi tuwing nag-aaway kami, may kinakausap siyang iba. Then ako, nung nalaman ko yun, meron na din akong kinakausap na iba. Dumating din yung time na binenta namin yung bahay, then nilipat kami sa countryside. So, kaya ako nag-resign sa trabaho ko. Yung time na yun, medyo nalungkot ako kasi lilipat kami sa countryside, anong gagawin ko doon? Hindi ako nagda-drive, ganyan. Okay, pumayag naman ako sa kanya. O sige, lipat tayo doon. Ang sa akin lang din, na hindi ko nagugustuhan, may mga friends kami na nagtatanong, bakit lilipat kayo doon? Ganyan, si Edna, okay lang ba kay Edna? Ang sinasagot niya, kung ayaw niya, mag-stay siya sa city, ako pupunta doon. So, yung opinion ko, wala sa kanya. So, kailangan yung desisyon niya lang din talaga yung masusunod. So, nagpatong-patong na din talaga, guys. Sobrang nalungkot na din ako nung lumipat kami sa countryside. Kasi, wala na ako masyadong sa mga friends ko. Hindi ako nagda-drive. Mahirap pumunta sa city kasi walang transport talaga. Then, tuwing pupunta ako sa city, magmamakaawa pa ako sa kanya para lang dalhin niya ako. Mag-aaway pa kami bago kami pumunta sa city, bago ko makita yung friends ko. So, ganun din yung nangyayari. Tapos, ang pa dito, ang sabi niya is, I am not sad. I am happy that she left. Thanks very much for your concern. Sana nga masaya siya. Kasi, gusto ko din naman na maging masaya siya. Pero sa ginagawa niyang ito, parang hindi siya masaya. Anyway guys, ayun lang yung gusto ko sabihin. And sana mag-stop na siyang magsabi ng kung ano-ano na hindi maganda about me. Kasi akala ko okay talaga yung paghiwalay namin kasi napag-usapan na namin eh. Pero hindi ko alam kung bakit siya nagkakaganyan. Anyway, thank you!